Good day, everyone. I am Novelin Pugoy. We are about to discuss the topics that are given to us. I'm with Raisa Mapalo and Crystal Joy Libay. Factors that contribute to learning. So, mga factor nga nakatabang or mga naka-influence sa learning. So, the factors that contribute to learning are intellectual factor, environmental factor, physical factor, emotional factor, media influence, relationship with teacher, parents, and peers. So, first we had intellectual factor. So, intellectual factor refers to an individual's cognitive abilities like critical thinking, problem solving, and understanding. So, why is intellectual factor important in learning? So, nganong importante ang intellectual sa pag-learn? So, when we're intellectual, it talks about our mind and our brain. So, as a learner, we use our brain or our mind para maka unahuna og mga possible solutions or mga possible answers sa mga equation, o we use our brain pod para mo analyze o mo understand sa usa ka problem or usa ka situation. Maong importante ang intellectual factor kay mao man si J mind. So auto mind is mao man mo analyze o mo understand sa usa ka situation o mapunay maka mo think og mga possible nga mga answer or solution sa problem. Next, we had environmental factor. Environmental factor refers to the surrounding where learning takes place. So, ang environment kung asa nahitabo ang pag-learn. So, importante siya nga factor kay diba? For example, as a learner, as a student, importante ang environment kay mao man siya mo mold nimo kung unsa pud ka pagkatao. For example, ang classroom sa isa ka estudyante is well ventilated, nice, clean, siya kanang ladyo sa mga noise. So, na tendency nga ang isa ka estudyante is makafocus or na concentration sa pag-study or sa pagpaminaw sa iyang instructor o kanang comfortable sad siya muliho kay ang environment nga naa siya is kanang peaceful man. Unya, on the same side pod kung sa negative nga environment, for example, pagkaugma naa sila exam, so ang student karon is kanang ay nagkonjun mo aim siya nga ma-perfect siya or maka-answer siya ugma, so nagtuon siya, but ang ilang environment or ilang community kay kuan man ilang bay iyang magpapasigig away iyang mga ate mga kuan masigig lalis ilang mga silingan gasigig videoki or do sila videokihan or mga saba mga barbaron nga do sila saba nga lugar. So na ay tendency nga ang estudyante is dili makafocus og study nga mao'y makaangin nga was siya ini kaugma was siya concentration or was siya nakuha nga learning kay wala man siya nakafocus sa pag-study, wala siya ma-answer ini ka exam. So as a student, ang importante jud nga mamili tag environment or lugar sa atong pag-learn nga asa ta mas makafocus o makakonsentrate sa pag-study. So matoy environmental factor, isa po siya sa importante nga factor nga makamold sa mga students. Physical factor. So, physical factor, it refers to our physical body or physical appearance. So, body. So, as a student, importante nga nakay ka ng good health o ka ng strong immune system para dili ka dali nga makuanan og sakit. Kung makuanan kag sakit is na may tendency pud nga para sa environmental factor mawa imong focus kay magsakit na kita mo diyan, hilanta na kita mo na yung focus kay na makagibati nga sakit. So ang physic kanang atong body is isa po siya nga factor nga makatabang sa pag-learn kay if you have kanang kuan good health nga body dili so matakdan og mga sakit is ang pasabot ana is you have kanang positive mind pod kay wala man kay laing hunahunaon kung wa kay laing gipangbati. So mas makatabang po siya nga ma-enhance ang imong kanang na-analyze sa situation kung nakay tarong nga lawas. Next, we had emotional factor. So, emotional factor. So, it talks about an emotion of a person sa emotion sa isa ka tawo. Importante po siya nga factor nga maka-influence kay, diba? As a student, importante dyan nga
kwanta, stay positive ta. Ito mga emotion kay kung positive ta naman tay kuan nga kwanta confident ta sa atong gibuhat, motivated ta o resilient ta sa mga tanang panahon nga sa tanang panahon or sa kung ay problema mo abot resilient ta kay di ta dali-dali nga mo give up, di ta maghunahunag mga negative kay na kay positive emotion na po kay positive thinking so makahuna-huna kang mga sakto nga mga solution or mga pagabuhaton kung naay problema maabot pero og negative emotion makafeel na kag hala na ma-pressured na gani og gamay makafeel na ka og kanang quitting dali ra ka kanang maapektuhan og kuan mga storya sa uban so dali ra ka ma-down ingana ma-stress na ka so na disudan na si anxiety nimo so kuan na siya makahinder na siya sa imong studies kay magsige ra makaghuna-huna og mga negative dana. So, mo to'y emotional factors. Next, we had media. Media influence. So, nani siya ito types. Printed media o not printed. So, ang printed media, it talks about kanang mga written or mga text media. While ang non-printed is, it talks about kanang mga technology, mga cellphone, TV, radio, mga yana. So, how does media influence or contribute to learning? So, ang media is contribute sila sa learning by kanang muhatag sila mga reliable information or mga knowledgeable nga mga information nga makatabang pud sa mga students especially sa ilang mga research nga mga activities. So adto nga kuan nakatabang ang media sa learners. So next we had the relationship with teacher, parents, and peers. So relationship with teacher. So ang teacher is mo mo guide sa mga students or learner. Nakatabang ni sila kailang relationship kanang good relationship sa teacher o sa student nga ang isa ka estudyante is kanang confident, matagan pog motivation o kanang ang teacher kay mao po ni isa sa mga encourage bitaw. So having a kanang positive kanang relationship with your teachers mabuild ka nga learner or a student nga positive thinker o kanang with confident o kanang dili dali mo give up sa isa ka problema kay motivated man ka nga mo padadyon. Next, relationship with parents. So importante po ni siya nga factor nga maka-influence sa learner kay ang kanang parents isa po ni sila sa mga tao nga mo encourage nato nga mo padadyon or mo buhat og sakto. So having a kanang good kanang relationship with your parents kay makatabang siya nga motivated ka og makatabang pa sila nga mo encourage nimo as a student. Next we had a relationship with peers. So relationship with peers importante po sila nga factor kay pareha ra gani sila tulo mo encourage, mo hatag og motivation, as well as ang peers mo po sila mga kuanan marelayan nimo og mga problema pareha po sa imong parents. So ang peers pod pwede po sila makatabang kintahay na kay isa ka kanang subject nga galisod ka pwede ka mangutana nila, pwede ka mag-share, pwede ka mga kanang naay mga Diyos ilang opinion, pwede pod og nag sila galisod, pwede pod ikaw mo share og kanang naay knowledge or mo share sa kanang kung sa imong nasabtan. In summary, those all factors are mga factors nga magmold sa isa ka learner or isa ka student. So that's all. Thank you.